Para po sa ating pangangaral sa hapong ito, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayong hapon tayo ay magsisimula sa ika-6 na kabanata at ang sakop ng ating pag-aaral ngayong hapon ay mula talatang 1 hanggang talatang 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 11. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. When one of you has a grievance against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? How much more then matters pertaining to this life? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers? To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourselves wrong and defraud, even your own brothers. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Alam natin na merong mga katuruan na naghihiwalay sa ibang mga Kristiyano. Yung mga paghihiwalay ng mga denominasyon ay base sa kanilang konbiksyon na pagkakaiba, halimbawa sa kanilang pag-unawa ng turo ng Biblia tungkol sa pagbabautismo o sa pagsamba o ilan pang mga katuruan na nakita nilang dahil sa katuruan na yun ay hindi sila makakapag-isa bilang iglesia. Meron ding mga katuruan sa Biblia na nagdudulot ng kalituhan, bagamat hindi nagdudulot ng paghihiwalay sa mga iglesia, ay ito'y nagiging question sa maraming tao, paano ba talaga kumilos sa mga ganitong pagkakataon? So halimbawa, dahil sa mga turo sa Leviticus tungkol sa ilang mga pagbabawal sa pagkain, merong mga Kristiyano na hindi natin tinatanggi na sila ay tunay na mananampalataya. Merong mga Kristiyano na naniniwala pa rin na baka bawal pa rin kumain ng baboy o ng dugo. Meron din na dahil doon nga sa turo din sa Leviticus tungkol sa dugo, ay naniniwala sila na mali mag-donate ng dugo. So, itong mga ganitong klaseng question ay ikinalilito ng mga mananampalataya, bagamat hindi nga ito nagdudulot necessarily ng paghihiwalay into denominations. Isa pang halimbawa ay ang question tungkol sa divorce. Merong mga Christians, even among Reformed Christians, na naninindigan na hindi maaari kailanman mag-divorce ang mag-asawa kahit in the case of adultery. Or meron naman naniniwala na pwedeng mag-divorce pero bawal mag-asawa ulit. Yung iba ay nagkakaroon ng mga pagkakaiba ng opinyon kung ang pwede lang ba ay adultery, pwede ba ang desertion, pwede ba ang abuse, ito ba ay mga grounds for divorce. So itong mga ganitong klaseng tanong ay mga tanong tungkol sa mga pwedeng pagdaanan ng mga mananampalataya sa buhay at sa kanilang pagnanais na sundin ang katuruan ng Biblia. May mga nakikita silang salita dito na nagkakaiba sila ng pag-unawa kung paano ba mamumuhay ayon sa katuruan ng Biblia.
Sa ibang extreme cases pa, dahil sa mga sinabi halimbawa ni Kristo sa kanyang Sermon on the Mount, na kung ikaw ay sinampal, ibigay mo yung kabila, na naniwala sila na ibig sabihin nito mali para sa isang Kristiyano na matuto ng self-defense. So mali na matuto ng taekwondo, martial arts, or kung ikaw ay masasaktan, dapat nga talagang ibigay mo yung kabila. Or na mali na sumali ang Kristiyano na maging sundalo, or na sumabak sa gera para protektahan ang kanyang bansa dahil maling pumatay. So nakikita natin yung mga ganitong klaseng tanong ay magpagdadaanan natin sa buhay at tayo'y sinserong nais na mamuhay ayon sa katuruan ng Biblia, pero meron ngang kalituhan. Ngayon dadako tayo dito sa talata na ating pag-aaralan ngayong hapon, at ito rin ay patungkol sa isang sitwasyon na pwedeng pagdaanan ng mga Kristiyano, at dito ay may iba-iba ding pananaw ang iba-ibang mga mananampalataya. Ang isang laganap na pananaw mula dito ay na dahil daw dito sa mga salita ni Pablo sa 1 Corinthians 6 ay hindi kailanman maaari ang isang mananampalataya na dalin ang kanyang kapatid sa pananampalataya or ka-church sa korte. Kung halimbawa nagkaroon sila ng hidwaan, ng krimen sa isa't isa, mali para sa isang Kristiyano na siya'y idemanda. At may iba pa itong mga patutunguhan, yung mga ganito ang paninindigan, maaaring maniwala na mali para sa isang Kristiyano na maging abogado in a secular court or na maging huwes. So ito nga ay may daang kalituhan, at sa ating pag-aaral ngayon, nawa nga magkaroon tayo ng konting kalinawan. Ang pananaw nga ng iba ay na ito ay hindi maaaring gawin. Sa kahit anong sitwasyon, ang isang Kristiyano ay hindi pwedeng magdemanda ng kanyang kapwa Kristiyano. At mas lalo na kung ito ay kasama niya sa kaparehong iglesia. Ito ay dahil sa kanilang pagbasa ng verse 1, ang dating ay mukhang si Pablo ay talagang nababagabag sa idea na merong isang Kristiyano na magdedemanda ng kanyang kapatid. Ang pagkakasabi, when one of you has a grievance against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? At yung ginamit na salita ay, does he dare? Yung sa Tagalog, mangangahas ba siya? So, pinapakita para kay Pablo, ito daw ay isang skandalosong gawain na gawin mo, para kang nangahas na gawin ito, na idemanda mo siya at dadalin mo pa sa korte sa harap ng mga hindi naman mananampalataya. Dito nga nakikita natin na si Pablo, sinasabi ito ay isang kahihiyan. Pero dapat sa ating pag-unawa ng Biblia ay magkaroon tayo ng just some even common sense na pag tayo nag-i-interpret ng Biblia, hindi naman ganito kasimple dapat ang ating pagbabasa ng mga salita. At ganito nga magbasa karaniwan ang mga Pariseo na dinadala ang mga kautusan at ina-analyze lamang yung letra ng kautusan at tinitingnan lamang kung anong pinagbabawal. Sinabi, bawal daw magtrabaho sa Sabat, so pinapagalitan nila si Kristo na nagpagaling sa Sabat, or yung mga apostles na habang naglalakad sa field ay namitas ng bunga. So, at gumawa sila ng kung ano-anong mga instructions na ito ang mga pwedeng gawin sa Sabat, ganito lang kabigat ang pwede mo buhatin. Pag mas mabigat doon, you are working too much. Or ganito lang kalayo ang pwede mong lakarin. Pag mas malayo doon, lumalabag ka doon sa Sabat. So, ito ay isang simplistic na pagbabasa ng mga salita ng Diyos, at hindi naman tayo kailanman ganito dapat umunawa maging ng mga kautusan ng Diyos. Maging yung isa sa mga pinaka-universally upheld law in the Bible ay kailangan ng mas mausisang pag-aaral. Halimbawa, ang tinutukoy ko ay yung kautusan na thou shall not kill. Hindi ba't merong pagkakataon at na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na pwede kang pumatay?
Halimbawa, inutusan ng Diyos ang Israel na patayin ng ibang nations. Ito ba ay lumalabag sa kautusan ng Diyos na bawal pumatay? Ang nangyari pa nga kay Samuel, ay nung inutos sa kanya na kailangan lipulin ng isang buong bayan, sinuway niya yun. Hindi niya pinatay yung mga hayop, hindi niya pinatay yung lahat, hindi niya inubos. Gusto niyang kumuha siya ng mga babae. At ang nangyari, nagalit ang Diyos sa kanya kasi hindi niya pinatay. So, ito ay dapat meron tayong pag-unawa na yung mga mukhang simpleng kautusan, kailangan natin tumingin ng mas malalim. At ganun din lalo na dito sa sitwasyon na itinuturo sa atin, kung ating tunay na mauunawaan, dapat makita natin na ang pag-uutos ng Diyos at ang hinihingi niya sa atin ay hindi lamang panlabas na pagsunod na dapat lang ang ating mga kamay ay sumasang-ayon sa kung ano ang letra ng kautusan. At ang hinihingi ng Diyos sa atin ay na ang ating puso ay naaayon sa kabanalan na kanyang hinihingi. So, kailangan nating humukay doon sa prinsipyo at hindi lamang tumingin doon sa external outward steps na sinasabi. At ano ba ang prinsipyo na nandito na ibinibigay upang tunay na maunawaan natin sa anong cases ay pwedeng ay hindi dapat dinadala pa sa korte o sa anong mga sitwasyon pwedeng dalhin ng Kristiyano na mapunta sila sa harap ng korte. Kung ating itutuloy ang ating pag-aaral, makikita natin na si Pablo ay nagpapaliwanag kung ano ba talaga ang mali dito sa nangyayari sa Korinto. Bakit ba sila pinapagalitan ni Pablo na merong Kristiyanong nagdala ng kanyang kapatid na dinemanda ito? Ang pinakabuod na pwede nating makitang punto ni Pablo kung bakit ito dapat hindi gawin, ang sinabi niya ay, this is shameful. Sinabi niya yon sa verse 5, I say this to your shame. Ito ay isang kahihiyan na ginagawa nila ito sa harap ng mga hindi mananampalataya. At ang unang dahilan kung bakit ito kahihiyan ay sabi ni Pablo sa verse 2 to 5 na sila ay dapat may kakayanan sa kanilang sarili na lutasin itong paghidwaan sa pagitan ng dalawang mananampalataya. They should be competent for themselves to resolve this dissension. Ito ang sabi niya sa verse 2 hanggang verse 5, do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? How much more then matters pertaining to this life? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? So dun nga sa verse 5, inilalatag ni Pablo kung ano yung problema sa ganitong gawain na magdemandahan ang magkapatid. Wala bang sa kanila na marunong upang ito ay malutas na sa kanila lamang? At nakakahiya ang kanilang ipinapakita na parang wala silang wisdom. At lalo na sa mga una nating nabasa dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang mga taga-Korinto ay nagmamalaki sa kanilang sarili na sila daw ay may wisdom, na sila ay lamang at nagpapataasan sila sa isa't isa kung sino ang mas marunong, sino ang mas gifted. Pero ang kinakalabasan nga ay imbis na meron sa kanilang may karunungan na mag-settle nitong dispute between the brothers, dinadala pa nila sa labas at doon pa sila parang humihingi ng tulong, ng paggabay sa mga hindi naman mananampalataya, mga walang Kristo, mga walang salita ng Diyos. So, sinabi dito ni Pablo na ito ay taliwas sa kung ano ang kanilang glorious destiny. Ang sabi ni Pablo, they will judge angels and they will judge the world. Ngayon, hindi natin kailangang maging very literalistic sa pag-interpret noong
idea na sinasabing tayo daw ay maghuhusga ng mga anghel. So, yung bang ibig sabihin nito, halimbawa bawat Kristiyano sa atin pagdating ng last day or ng judgment day, may i-assign sa ating a number of angels bawat isa, tas tayo ang magde-decide kung sila ba ay dapat gantimpalaan or dapat parusahan. Ang makikita natin sa pahayag ng banal na kasulatan ay na una, sinasabi nga rin ni Pablo na ang paghuhusga, ang paghuhukom ay mainly si Christ. Si Kristo ang maghuhukom. Kaya sinabi niya nga sa mga taga-Korinto sa chapter 4 na dapat wag siyang i-judge. Kasi ang maghuhusga sa kanya ay ang Panginoon. Sinabi rin yun na kaya dapat wag din kayong maghusgahan sa isa't isa kasi ang Panginoon ang maghuhusga. So, ang tinutukoy dito ni Pablo malamang ay yung kanilang glorious destiny that in the New Testament revelation ay pinapahayag sa atin meron tayong partaking in the judgment of Christ. Sa paghuhukom ni Kristo, tayo ay makikibahagi doon at tayo ay magiging as glorious as Christ. Yun yung kanyang tinutukoy. Merong ilang mga talata na nagpapatotoo dito. Halimbawa, sa Matthew chapter 19, verse 28, sabi, Jesus said to them, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging 12 tribes of Israel." Ito yung kinakausap niya ang mga apostol at sinasabi, "You who have followed me will sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Ganon din sa Revelation chapter 20, verse 4, ay may sinasabi din na ganitong maluwalhating hinaharap ng mga mananampalataya. Sa verse 4, "I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also I saw the souls of those who have been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God." Meron din sa verse 6, sinasabi, "Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years." So ito ay mga propesiya tungkol sa maluwalhating kahihinatnan ng lahat ng mananampalataya. Sila ay ganitong itataas na makikibahagi sa pamumuno ni Kristo in His kingdom. At ilang sigurong mas familiar sa ating mga kataga ay nung sinabi ni Kristo sa Beatitudes na we will inherit the earth and that ours is the kingdom of heaven. So, itong mga pangakong ito ay nagtataas sa mga Kristiyano na sila ay may ganitong estado at kaya dapat, kung ito ay totoo sa kanilang buhay, meron silang kakayanan, karunungan at yung authority to judge trivial cases among themselves. So, ito ang unang sinasabi ni Pablo na kahihiyan nitong pagdedemandahan ng mga magkakapatid sa iglesia ay dapat meron silang competence, hindi ito sang-ayon doon sa kaluwalhatian na magaganap sa mga mananampalataya dahil sila ang mag-inherit ng kingdom of God, pero ang nangyari, tumatakbo pa sila doon sa mga unrighteous para sa kanilang mga pag-aaway. Pero ang isa pang sinabi ni Pablo dito sa verse 6, makikita natin chapter 6 verse 6, ang isa pang problema at kahihiyan dito sa kanilang ginagawa ay na dahil sila ay magkapatid. Sabi sa verse 6, "Brother goes to law against brother, and that before unbelievers." Dito ay hinighlight ni Paul yung kanilang relationship sa isa't isa na sila ay magkapatid. Kapag tayo minsan ay nakakita sa daan, sa labas ng mga nag-aaway, ito ay nagiging isang spectacle, pinapalibutan ng mga tao at may mga taong ginagawa itong sigurong pastime. Isang beses natigil ako sa Tandang Sora, dun sa may palengke, at merong nag-away dahil sa traffic sa kanilang driving. Yung bumaba yung isa
At talagang nung natigil ako, sasakay ako ng jeep, pero dahil mukhang mag-aaway sila, lumayo akong onti. At nakapalibot yung mga tao at yung mga katabi ko ay talagang nagsasabihan na, sige nga, sapakay mo, sapakay mo. So, ganito ang itsura, isang entertaining spectacle para sa mga tao na makakita ng nag-aaway. At ano pa man ang pagpupustura nila na sa kanilang postura ay nagpapalakasan sila, nagtatakutan sila, sa mata ng mga taong nanonood, mukha silang katawa-tawa. At kaya nga nagtatawanan lang, pati yung mga bata, yung mga tindera sa palengke, pinagtatawanan lang sila. At actually, kaya ko hindi makalimutan to, ay yung isa naglabas ng baril. May naglabas na ng baril, tinutok ng ganun, at nagtawanan lang yung mga tao. Wala namang nagkapatayan, pero ito nga ay yung pag-aaway mismo ay mukha ng katawa-tawa, at lalo na kung biglang lumabas pa na ang dalawa pa lang yun ay magkapatid, ay kung lumabas na sila yung magkapatid, ito ay mas lalong kahihiyan, mas lalong katawa-tawa. Magkapatid pa yan dahil lang doon nag-aaway ng ganyan. So, ito ang sinasabi at pinapakita ni Pablo na ang pag-aaway na dinadala pa nila sa labas ay wala lang naman sigurong kwenta, ay gumawa pa sila ng naging kahiyahiya silang spectacle to the world dahil dinala nila ang kanilang pag-aaway doon sa labas. At hindi ito dapat nangyari sapagkat nga sila ay magkapatid. At lalo na, sinasabi sa verse 7, dahil nga sila ay magkapatid, bakit hindi na lang sila magpatawaran? Isang mas simpleng daan kung ang nangyari nga ay dahil malaman mong magkapatid kayo or dahil lang kahit doon lang sa relasyon nyo in respect to your relationship as brothers, hindi ba pwedeng palampasin nyo na lang ito? Mabalik sa usapan ng pag-aaway tungkol sa pagmamaneho, isang beses ay nung nakasakay ako sa kuya ko, ay meron siyang may pagkakamali sa kanyang pagdadrive at nagalit sa kanya yung nandun sa harap. At ang nangyari ay talagang bumaba yung driver na nasa harap niya at yung kuya ko ay isang timid person. So medyo siya, nagalit siya. Medyo kinakabahan siya. Paglabas, kakilala namin, isang neighbor. Tapos yung una, nakakunot pa yung noo niya, pero paglapit niya, ay, ikaw pala yan. Tapos wala na, ngumiti na siya agad. So, dahil sa simpleng, hindi man lang namin yun kamag-anak, dahil nakita niya na, ikaw pala yan. Tapos sabi lang niya, ingat ka, tapos umalis na siya. So, hindi ba't ganito lang dapat kasimple ang mga pag-aaway, kung lalo na't kayong magkapatid, kung kayo naman ay magkakilala, madali lang na palampasin ang mga bagay na kahit ano pa mang inyong pinag-awayan, pwede namang magpalampas na lamang kung kinakaya. So ito ang isang issue na sinabi dito nga sa verse 7, ang sinabi pa dito ni Pablo, to have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? At dito nga, hindi ba yun na lang, pwede namang ganun na lang, na dahil nga magkapatid kayo? Pero nung binanggit ni Pablo itong salitang, why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? Ay pinapakita na maging seryosong bagay. Hindi lang yung nagkainisan kayo sa pagdadrive, kundi even something terribly wrong, as Christians ay meron tayong kakayanan at may biyaya sa atin na ito'y palampasin, patawarin. Binanggit niya, just suffer the wrong. Binanggit niya ito tungkol sa kanila na silang mga apostol ay like men sentenced to death. We have become, ito sa chapter 4, verse 9, like men sentenced to death, we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst. We are poorly dressed and buffeted and homeless. And we labor, working with our own hands. When reviled, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we entreat. We have become and are still like the scum of the world, the refuse of all things. Ito ay isa na dapat dahil sila'y biniyayaan ng Diyos ng pagpapatawad, sila rin ay magkakaroon ng ganitong biyaya sa kanilang puso na kaya nilang patawarin maging mabigat na kamalian ng kanilang kapatid laban sa kanila.
bilang mga Kristiyano, kaya ito isang kahihiyan para kay Pablo kung kayo ay magkapatid dahil sa pagliligtas ni Kristo sa inyo. Hindi ba't kaya nyo dapat na palampasin na lang kahit ang sinabi niya ay fraud, sila'y dinaya, ninakawan, hayaan mo na lang na ikaw ang madaya or manakawan. So, dito maliban sa kanilang pagiging magkapatid, ay sinasabi ni Pablo na ito ay taliwas din sa kanilang pagiging mga Kristiyano na niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pagpapatawad kay Hesukristo. At kung ganito ang kanilang tinanggap na kapatawaran, at dapat sila rin ay may kakayanan na patawarin ang mga pagkakasala ng kanilang kapatid sa kanilang sarili. So yun yung huli, pero sa makikita natin ang huling pinupunto ni Pablo, meron siyang series of arguments na parang palalim ng palalim papunta sa kanyang pinaka-ugat ng problema na ito. At ang pinaka-pinunto ni Pablo na ang tingin niyang pinakakahihiyan ay hindi actually yung pagdidemandahan itself. Hindi yung fact na nandun sila sa korte. Ang pinakakahihiyan dito ay na bakit sila at all merong ganitong mga hidwaan. Bakit sila nag-aaway? Kaya pagdating dito sa verse 8 ay sinasabi ni Pablo, sabi nga niya sa verse 7, hindi ba't bilang mga Kristiyano, dapat tayo ay hinahayaan na natin na tayo ang maging biktima ng ano pa mang mga kasalanan, tayo ang dinadaya, pero ang nangyayari, kayo mismo you yourselves wrong and defraud even your own brothers. Kayo pa mismo ang nandadaya. So dito ang lumalabas ang pinaka punto at ang bigat ng kahihiyan para kay Pablo ay nandito sa mga tao na sila ang gumagawa nitong mga katiwalian at ito'y ginagawa nila laban sa kanilang kapatid. At ito ang mas may bigat ng pagsuway ni Pablo. Pagdating nga sa 9 to 11, ang argumento ni Pablo ay nakatuon sa mga taong gumagawa ng masama. Ito ay taliwas sa inyo, hindi kayo ganyan dapat. Sinabi niya, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So dito nakikita natin kung saan dinadala ni Pablo yung kanyang argumento. Ang pinaka sinusuway niya ay yung mga mismong gumagawa nung katiwalian. Sila ang may bigat nitong kasalanan na hindi dapat ito nagsimula in the first place. Na hindi dapat sila nandadaya, pero at dapat ang mga Kristiyano, sila ang nagpapasakit, sila ang nagpapalampas ng mga kasalanan, pero sila mismo ang nagkakasala at laban pa sa kanilang mga kapatid. At kung dito sa mga nakita natin, ang mga pwede nating unang matutunan ay una nga, hindi lang ito isang simplistic prohibition na mali or bawal ang korte, mali ang legal proceeding in any case. At ito nga ay easily disproven by, halimbawa si Pablo, ay makikita natin in Acts chapter 24 to 26 na nagpapasailalim sa court trial and he appeals to the court proceedings to seek justice. So hindi necessarily mali ang kahit anong legal proceeding. Ganon din sinabi niya sa Romans 13 na maaaring ang mga Kristiyano mismo ay mapasailalim sa pagpaparusa ng gobyerno. Ganon din sa 1 Peter chapter 2, sinabi ni Peter na kung if you suffer for doing wrong, ay bakit ka magugulat? So hindi dapat kagulat-gulat sa mga tao na kung ikaw ay gumawa ng krimen, ay maaaring ikaw nga ay ma-prosecute ng civil authority at ito ay bahagi ng maaaring probidensya ng Diyos na pagpaparusa sa iyong kasalanan. So,
Hindi dapat natin ito basahin bilang isang simplistic na prohibition na sinasabi kahit kailan, sa kahit anong sitwasyon, bawal mapunta sa korte ang mga Kristiyano. Ang pinapatukuyan dito ni Pablo ay yung kahihiyan na dinadala nila sa iglesia, at ang pinakaugat ng kahihiyan ay yung mismong katiwalian na dinadala nila, na ginagawa nila sa isa't isa, at hindi exactly yun lang mismong pagdedemandahan. At kung ang in a different sense, kung ang concern nga ni Pablo ay yung kahihiyan, maaari din nating sabihin na in a certain sense na nangyari na nga ito nitong mga nakaraang taon sa maraming mga iglesia sa Amerika. Nagkaroon ng skandal na dahil sa kanilang simplistic reading of 1 Corinthians 6, may mga krimen na naganap sa kanilang iglesia at ito'y pinagtakpan. So, merong isang iglesia na nabalita, yung pastor doon ay kilala, hanggang ngayon pastor pa rin, at naninindigan sa kanyang posisyon, na ang nangyari, mayroong isang miyembro sila na isa siyang youth worker mula sa isang malayong lugar. So, pinatuloy siya ng isang pamilya sa kanilang bahay. At ang nangyari, habang nanunuluyan siya doon, ay kanyang in-abuse sexually ang isang underage daughter noong pamilya. Ngayon, yung pamilya doon ay gustong idemanda yung itong lalaki dahil siya ay may pedophile and sexual abuse crime. Pero itong pastor ay naninindigan na mali gawin niya ng Kristiyano, at ang nadisiplina pa ay yung pamilya na nabiktima nitong isang malaking krimen. So sila ang mas naging kinaaway nung buong iglesia dahil sa kanilang simplistic reading of 1 Corinthians 6 na ito ay kailangan sila lang mag-usap, gustong dalhin isumbong sa pulis nitong pamilya. So ito ay hindi ba mas shameful yun? Mas shameful yung ganito para sa harap ng madla na yung krimen na yun, isang masahol na krimen, ay pinagtakpan ng iglesia sa kung anumang twisted theological reasoning na napaka-obvious na mali. So ito ay kung ang tunay na concern at ang principle dito is to be not to bring reproach to the name of Christ, hindi ba parang malinaw naman na sa ganitong kaso, maaaring may ang dumaan sa legal proceedings na ito nga ay idaan sa korte. At minsan nga, makikita ito sa mga pamilya mismo at hindi na sa iglesia, pero minsan mayroong pamilya na yung yung ama o yung anak, yung kapatid ay gumawa ng krimen, at sila mismo ang nagsasabi, kailangan mong magpakulong. Dumaan dito at harapin mo ang consequences of your sin. At hindi ba ito ay isang admirable or commendable act na hindi necessarily nagpapakita na itong pamilyang ito kahiya-hiya, kundi actually itong pamilyang ito ay makikita natin na merong sense of shame, merong sense of decency na dumadaan sila sa ganitong klaseng proseso. So, sa ganitong klaseng pag-unawa, makikita natin na may mga pagkakataon na maaari pa rin naman na mauwi sa ganitong klaseng sa ganitong klaseng procedure maging ang mga mananampalataya. At ang pwedeng mangyari kung ito ay gawin ng mga Kristiyano with grace and love, even as they are taking their brothers to court with that desire for that brother to learn his lesson, for him to be convicted of his sin, at mula nga doon ay talagang mawala sa kanya ang talagang ma-mortify ang sin na ito, ay ito nga isa magiging not at all a shame kahit na dinala ng isang Kristiyano ang kanyang kapatid sa korte. At kung ito ang mas angkop sa prinsipyo na inilalahad dito ni Pablo at hindi sa isang simplistic reading ng text. At meron nga talagang mga pagkakataon na hindi naman necessarily kailangan ganun ka-scandalous,
Pero halimbawa, ang maaaring mauwi sa paghihiwalayan ng mag-asawa because of certain biblical grounds, at kahit na sa kanilang puso ay hindi sila nagtatanim ng galit, pero baka kailangan dumaan sa legal proceedings or sa property rights disputes, at ito ay pwedeng dalhin sa korte or kailangan dalhin sa korte, walang ibang option para ito ay ma-resolve. Pero hindi ibig sabihin nun na nagkakasala sila kasi lumalagpas sila sa 1 Corinthians 6 na kailangan silang i-discipline dahil lang dumaan sila doon. Dapat magkaroon tayo ng tamang pag-unawa nitong mga prinsipyo na inilalahad sa atin sa Biblia. Ang isang malinaw nga na komentaryo ni John Calvin, ang isang simpleng paliwanag niya, Paul is not here prohibiting all litigations of any kind. He is reproving their hearts that are so na dinadala nila, they pettily argue with each other, at nagiging kahihiyan nga na ito'y nag-aaway pa sila sa labas. Ito ang mas dapat nating pag-unawa dito. Ang tinutukoy ng mga kautusan ng Diyos ay ang ating puso, at kung ito ay ang gawin natin ng may pag-iibig sa isa't isa na ayon sa mga prinsipyo ng pag-ibig, ano pa man ang landas na baka kailangan nating daanan, ay ito'y naayon sa kautusan ng Diyos at nakaluluwalhati sa Kanyang pangalan. So, nawa nga ay nagkaroon tayo ng kalinawan tungkol dito sa issue na kinalilituhan tungkol sa pagdedemandahan ng mga magkakapatid. Ngayon, nais kong magtapos sa ilang mga application points na maaari nating makuha sa ating panahon, sa ating sariling iglesia, na bagamat tayo ay siguro hindi naman tayo nagkakaroon ng mga issue such that gusto nating magdemandahan, pero ditong salita na dito ni Pablo ay maaari nga nating mahugutan ng mga prinsipyo na makakagabay sa ating pakikitungo sa isa't isa. Una, kung dumating nga ang pagkakataon na mayroong dispute in the church, ay nawa magkaroon tayo ng pagtitiwala sa iglesia. Bagamat sinasabi ko na hindi mali necessarily kung tayo ay maghahanap din ng redress in the legal system of the country, dapat meron tayong primary na pagtitiwala sa iglesia. Ito nga yung tinutukoy pa rin ni Pablo, dahil nga among Christians, nasa kanila ang isang katuruan na wala sa mundo, at yun ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa lahat ng kasalanan, maging sa pinakamasahol na kasalanan. At ito'y wala at hindi matatagpuan in the legal system of the world. Kaya dapat dito tayo sa iglesia kung saan mayroong karunungan ng tamang morality according to the holiness of God, at meron din nitong gospel of gracious salvation through Jesus Christ, which is the only power of God to salvation for all who believe. So, kaya dapat meron tayong pangunahin na pagtingin sa iglesia bilang takbuhan sa panahon ng hidwaan sa pagitan ng magkapatid. At ito ay magagawa lamang natin kung meron nga tayong ganung pagnanais na ang mamayani at humubog sa ating isipan ay ang Ebanghelyo, imbis na ang batas. Sa Ebanghelyo ay meron sa ating kapatawaran, maging sa mga pinakamasahol na kasalanan, pinakamasahol na paglabag sa batas, at ito ang tanging paraan para tayo ay makabangon muli, at ito ay matatagpuan sa iglesia lamang at hindi sa kahit anong legal system, even in the best, most upright legal system in the world. At maliban doon, ang isa pang maaaring dapat na paalala sa atin ng teksto na ito ay kung mangyari man na madawit tayo sa isang hidwaan laban sa isang kapatid, ay nawa meron tayong mahanap natin sa ating puso na magpatawad ng ating kapatid. At ito ay magmumula nga una sa pagkilala na siya ay ating kapatid.
Siya ay inibig ng Diyos at si Kristo ay namatay para sa Kanya. At kung siya ay titignan natin bilang ating kapatid, ay magkakaroon tayo ng ganong puso na siya ay ibigin din, patawarin tulad ng pagpapatawad na iginawad sa Kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Pero ang mas malalim din doon na pwede nating pagkuhanan ng lakas para patawarin ang ating kapatid ay dahil tayo ay mga makasalanan din na pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At ito nga ang pinaka pinupunto ni Pablo pagdating niya sa verse 9 to 11. Sinabi niya, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God?" Kung ang binabasa nyo ay ang ESV din, ay yung salitang unrighteous ay mayroong footnote na nagsasuggest ng ibang translation na wrongdoers. Tingin ko tama na yun ang piliin na salita, wrongdoers, at ito'y kumakabit, mas lalong nakikita natin ang connection nito sa previous verse. Sabi niya sa verse 8, "You yourselves wrong and defraud, even your own brothers. Do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God?" So, dito ay kung kayo ang gumagawa ng mga katiwalian laban sa inyong kapatid, hindi nyo ba alam na kayong mga suwail, kayong mga sumusuway, yung mga wrongdoers, ang wrongdoers ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, itong huling argumento ni Pablo ay binibigay niya ang diin nga doon sa paggawa ng kasalanan laban sa iyong kapatid. Pero makikita natin, ang taktik ni Paul ay hindi lamang na takutin sila na kung yan ang inyong ginagawa, hindi kayo maliligtas, hindi kayo mag-inherit ng kingdom of God. Kung tignan natin ang kanyang buong argumento, sinabi niya, "The wrongdoers will not inherit the kingdom of God." Pero hindi kayo ganun. Kayo ay hindi ganyan. Such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified. So itong si Pablo, ang kanyang reasoning against sin ay hindi na itong kasalanan nyo ay magdadala sa inyo sa impyerno. Kundi sabi niya, itong kasalanan na yan ay hindi na dapat lumalabas pa sa mga taong mananampalataya because you were washed, you were justified, you were sanctified. Yang mga paggawa na yan ay taliwas sa kung sino kayo dahil kayo nga'y hinugasan, kayo'y ibinukod, at kayo'y inaring ganap. So, ang pinaka puno ng argumento ni Pablo, ang pinaka solusyon at kaligtasan na itinuturo ni Pablo laban sa ganitong sitwasyon ay na tumingin pa rin kay Hesukristo sa kaligtasan na pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at sa kanyang hiwaga ng biyaya ng Diyos ay magkakaroon tayo una nga ng pagkamuhi sa ating kasalanan. Dahil tayo ay hinugasan na, ito ay taliwas na sa atin. Dahil nakita natin na ang yaman ng pagliligtas ng Diyos sa atin ay na tayo ay hinugasan, ngayon meron na nga tayo nung kakayanan, kaligayahan na kumilos at mamuhay ng naaayon sa pag-ibig. Pero maliban doon, dahil tayo ay pinatawad, tayo ay justified, ay meron din tayong isang malaking motivation na tayo rin ay magpatawad ng ating kapatid. At itong ginawa ng Diyos para sa atin, ang pagmumulan, ang pinakatanging pagmumulan ng ating kakayanan na magpatawad ng kapatid. Yun ngang isang kilalang utos ni Kristo ay that we should love our enemies. Na tayo ay umibig sa ating mga kaaway. At ang sinasabi dito, itong mga tao na hindi nagbibigay sa iyo ng pag-ibig, hindi ka sinusuklian ng pag-ibig, ay ibigin mo pa rin. Sapagkat kahit na hindi ka nila ibigin, natanggap mo na naman ang mas mayamang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, kaya dapat sa atin ay natural lang at hindi mahirap kahit ang mga kaaway ay ibigin natin. So, dito sa ating pagtingin na si Kristo ay ganito kadakila ang biyaya ng kanyang pagliligtas sa atin,
magkakaroon tayo ng kapangyarihan, kaligayahan na sa halip na awayin ang ating mga kapatid o sila'y idiin sa kanilang mga kasalanan, tayo ay magpatawad at sila'y akayin na muling makabangon sa kanilang kasalanan. So ang pinaka punto ng ating na maaari nga nating makuha sa buong instruction na ito ni Pablo ay tumingin muli tayo sa yaman ng biyaya ng Diyos kay Hesukristo. Mula dito ay magkakaroon tayo ng kapangyarihan, ng kakayanan na magpatawad, at ito rin ang maaari nating igawad sa ating mga kapatid na sila'y hindi makapagpatawad. Ipaalala natin sa kanila ang ebanghelyo na nagligtas sa kanila upang sila'y magkaroon ng pag-ibig sa kanilang mga kapatid. At ito nga ang pagmumulan ng lahat ng pagkamangha sa Diyos, pasasalamat sa Kanya, para maging mapalibutan man tayo, maging sa iglesia, ng mga kaaway na hindi sang-ayon sa atin, na hindi pleasant para sa atin, pero dahil sa ginawa ng Diyos sa atin na tayo, when we were enemies, we were forgiven by God, kaya rin natin na tayo ay ibigin sila in the view of what Christ has done for us. We were washed, we were sanctified, and we were justified. Nawa nga ito ang ating panghawakan at laging manatili sa ating puso. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na muli naghahayag sa amin ng inyong kalooban kung paano kami dapat mamuhay bilang mga Kristiyano, kung ano ang dapat na makita sa aming buhay bilang iyong tinubos, bilang iyong hinugasan, bilang iyong ibinukod at inaring ganap. Inaamin nga namin, Panginoon, na bagamat kami ay nakatanggap ng isang napakadakilang kaligtasan, ay patuloy pa rin kaming namumuhay ng taliwas sa kaligtasang ito, sa biyaya mo, at maaaring nagdadala kami ng kahihiyan sa iyong pangalan. Nawa nga, Panginoon, kami ay mapaalalahanan ng kung ano ang naaayon sa iyong kalooban, at lalo na, Panginoon, nawa mapaalala muli sa amin kung ano ang lalim at kadakilaan ng pag-ibig na ipinakita mo sa pamamagitan ni Hesukristo, na bagamat kami mga makasalanan, ay kami iyong pinatawad at niyakap at kinupkup bilang anak, at pinangakuan ng walang hanggang pag-ibig. Nawa nga ang dakilang pag-ibig na ito ay lumiwanag sa aming mga puso, nang sa gayon ay kami rin ay magkaroon ng ganong pag-ibig, maging maharap kami sa maraming mga makasalanan sa aming iglesia, magkaroon kami ng mga kapatid na maaaring nagkakasala laban sa amin, ay mag-umapaw pa rin ng iyong pag-ibig na ipinakita sa amin upang kami ay makaibig din sa kanila at sila'y madala rin na mapaalalahanan ng iyong pag-ibig sa kanila. Samahan mo nga kami sa buong araw pang ito na patuloy mong pagliwanagin ang iyong ebanghelyo sa aming puso, nang sa gayon ay lalo pang lumalim ang aming pagkamangha sa iyong biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.